generation or trying to influence people. We want to make sure na ang naipapasa nating influence ay yung naghubog ng ating kasaysayan. Alam niyo po ba na ang Kristyanismo, ang naghubog po talaga ng daigdig. Now, if you notice, yung moral and ethical ideas ay nagmula ho sa impluensya ng Kristyanismo. Sila po ang nagturo ng equal as in moral worth ng bawat tao. Noon po ang mga baby, pagka hindi nila type, iniiwan na lang ho sa kalye hanggang mamatay ho sa init at sa ulan. And yet when Christianity came in, dun po pinakita ho yung value ng buhay ng isang tao. Pati ho yung mga kababaihan noon, parang property lang. But in Christianity, they were given ng authority na yung makikita mo, the women are really treated equally, no? Kaya mapapansin nyo yung respeto pa sa kanila. And we valued compassion, charity, forgiveness. Lahat yun ang galing po sa ating pong impluensya. At dahil nga doon, yung bahagi ng morality sa mga rulers, no? Nagkaroon sila ng sense of accountability. Maging sa education and literacy, matutuwa ho kayo kasi ang mga Christians, they preserve yung copies ng mga ancient texts na kung saan yung knowledge na preserve during the turbulent times. At yung mga churches po, nag-start ng mga universities like Oxford, Paris University, Bologna, maging ang Harvard, Yale, Princeton, lahat po yan ay pinasimulan ng mga mananampalataya. And they push people to read. Kasi they have to read the scripture. Dati ang mga nobles lamang ang nakapagbabasa. The rest, wala na silang kaalam-alam, kaya nabibictimize sila. Doon maintindihan nyo, even sa art, sa music, na-inspire po sila because of the Gothic cathedrals, Renaissance, katulad nila Michelangelo, Leonardo da Vinci, sila Raphael, maging sa classical music, sila Bach, at ganun din si Handel, and makikita nyo kahit sa religious literature and poetry. Maging sa politics, politics and law, kasi ang natural law, na laws derived from moral principles, Christians ang nagsimula niyan. Universal moral law, influenced later ng democratic development and idea of rights. Christians po yan. Nadagdagan pa, social welfare pa. And obviously, nandiyan ng hospitals, orphanages, charitable societies, at marami pang iba. Maging scientific development, you would be surprised. Ang mga unang mga scientists, mga Christians, sila Copernicus, sila Mendel, sila Newton, were Christians. Kaya kung sinasabi lang yung Christian at science ay magkaaway, hindi ho yun totoo. Because the early universities were Christian institution. Kaya mapansin nyo, ang dami po, pati influence ng modern development. Kaya yung mga celebration ng Holy Week, celebration ng Christmas, Christian ang nagpasimula niyan. Kaya ang Christian did not only influence history, it helped shape the world we know today. Its impact includes both achievements, education, charity, art, law, human dignity, and its legacy is undeniably enormous. Ganyan ang Christianity. And it's very unfortunate, tayo po, ngayon, Christians, kung tayo po ay totoong nabubuhay ayon sa ating panawagan bilang asin at ilaw ng ating sanlibutan, sana wala tayong problemang ating hinaharap sa Senado, sa Congress, yung mga problema natin sa mga proyekto na parang walang nangyayari. Di ba yung mga nakawan sinasabi? Asan ang Christians? Huwag nating sabihin walang Christian sa Senado. Huwag natin sabihin walang Christian sa Congress. Huwag natin sabihin walang Christian sa mga munisipyo. Nasaan sila? Kaya nga ang laki ho ng hamon because we lost our influence. Kaya muli nating binabalik yon. If we want to see once again the talagang influence ng Christianity, we need to understand yung power that God has given us. God has already empowered us to do that, to shape the world. Kaya yung mga kabataan natin, parents, we need to be intentional in doing so. And Christian, we need to be intentional in influencing people in order for us to really shape again the world, especially here in our country. Kaya lang, bakit ho nangyari yun? Kasi ang Christians naging duwag.
Hindi na tayo tumatayo sa katotohanan. We just follow the crowd. Pag sinabi ng mundo ganito, sunod lang tayo. Hindi na tayo tumatayo at hindi na tayo willing to go against the wave. No? Kasi ang pinakamahirap, yung matapang na tao, hindi yung, sama kayo sa akin, sasama sila. Hindi ganun. Ang matapang na tao, sumasalungat ka doon sa maling mga katuruan. Sumasalungat ka doon sa mga maling direksyon. You are willing to go against the wave. Yun ang tao na you're willing to counterflow. Bakit? Kasi you know what is right. Kaya hindi ka sasabay lang sa agos ng mundo. So yun ang challenge ho sa atin. Kaya anong kailangan natin gawin? Kasi whether we like it or not, hindi naman ho talagang madali. We need some form of courage na nanggagaling po sa ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya we have to turn our fear into faith. Nasusundan po. Kasi hindi tayo matatapang na tao eh. Now, huwag kayong mag-alala kasi tayong lahat, kayang baguhin ng Panginoong Hesus. Now, when we talk about fear, hindi naman natin pinag-uusapan dito yung fear that protect us. Kasi mayroong tamang fear. Kasi yung fear, regalo ng Diyos yan, emotion yan na binigay ng Diyos sa atin. Kaya kunyari, the prudent sees danger and he hides himself. But the naive, they continue and suffer the consequence. Tama? Kasi kapag matalino ka, maingat ka rin. Kasi may yung element ng fear. Kunyari, kung alam mo makukuryente ka, siyempre hindi mo hahawakan. Di ba? Alam mo yung effect. Di ba? Kung alam mo mapapaso ka, masusunog ka, hindi mo hawakan. Kaya gift din ng Lord ang fear. Kaya lang, yung fear na tinutukoy natin, ito yung fear na paralyzing. Yun, alam mo yun yung hindi ka na makagalaw. Katulad nung naalala nyo sa parable of the talent, na because I'm afraid of you. Sabi niya, I hid the talents. Naalala nyo yun? He did not take any risk sa takot. Alam niyo, marami sa amin na matatalinong mga klase namin, matatalino sila. But they did not, parang because of the fear of failing, mga magna cum laude, mga ganyan. Sa takot lang bumagsak, hindi nag-board exam. So, hindi lang alam kung mapapa sila o hindi. Natakot Di ba? Kaya iba, hindi necessarily na matapang sila. Yung iba naman, bagsak ng bagsak, pero take ng take. Nagsawa din yung exam, pumasa rin. Di ba? Kaya ang tanong doon, tapang din nila yun Parang, wag kang paghinaan ng loob kung hindi ka pumasa sa una, tuloy lang, di ba? Mapapasa ka din, di ba? Basta tinawag ka ng Diyos dyan, papakasa ka din. Bawat review mo, bawat exam mo, review yun. Okay ba yan? Kaya huwag ka mawawala ng pag-asa. So, ito yung nakaka-distort ng reality na minsan hindi na natin makita yung katotohanan kasi parang katulad ng mga 10 spies. Naalala niyo yung 10 spies sa Numbers 13? Di ba yung nakikita nila yung mga higante, nakalimutan nila yung pangako ng Diyos. Nakalimutan nila yung ganda ng lupain na binibigay ng Diyos sa kanila. And because of their fear, hindi na sila sumulong. Kaya yun ang ating dinidil dito. And of course, yung doubt-causing fear na parang hindi na tayo nagtitiwala talaga fully sa Panginoon. Kaya sabi ng Panginoon sa Psalm 656, sabi ni David, when I am afraid, I will put my trust in you. Di ba? Fear in itself, hindi naman sinful yun But if it replaces trust, it becomes spiritual thief. Kasi faith, yung faith sa Panginoon, it pleases Him. The moment we lost that faith, hindi na siya mapiplease, di ba? Hindi na yun nakakatuwa. So again, meron din yung relationship damaging fear dahil sa takot natin, di ba sabi ng Bible, perfect love casteth out fear. So kung may takot siya, nasisira yung relationship. So hindi ka makasulong. Ngayon, meron pang isa, hindi ko na ilagay dyan, yung health hazardous fear. Bakit? Napag-aralan po nila sa John Hopkins, nagtataka sila, na yun daw mga matatakutin, mas madaling mamatay. Yung madaling maging anxious, laging worried, kasi magkakamag-anak yan, yung fear, anxiety, tsaka worry, magkakamag-anak yan. Napagtanto nila, ang daling mamatay. Lakitan nila yun. Kasi nga, we are not designed to fear. We are designed to have faith in God. Kaya hindi dapat tayo nagpo-focus sa takot, kundi nagpo-focus tayo, yung fear dapat nagtatranslate sa faith. Nakuha po. Now, alam nyo, hindi lang dyan, pati sa effects of myofibrillar, sabi nila yung namamatayo, yung sa puso, pag laging takot at laging ninenervyos, yan. Lagi daw yan, nagkikreate din sa problema sa puso. Kaya,
Grabe ang mga studies nila. Kaya naman tayo, hindi tayo dapat natutokso doon. Kaya pagdating nyo sa Halloween, huwag kayo magsusuot ng mga nakakatakot na bagay. Tinatanong nila sa akin, okay lang sumali. Kung yung mukha mo na nakakatakot na talaga, wala ka ng problema, di ba? Pero, joke lang. Hindi kasi, di ba? Parang hindi mo na kailangan magsuot. Ano ba yan? Di ba? Ang punto, ganito. Kumbaga, bakit mo tatakutin ang sarili mo? Di ba? Dapat maintindihan mo yung na ayaw ng Diyos yun. Ang gusto niya sa atin is for us to always be relaxed, trusting Him. Kaya naman, sabi nga ni Pastor Marty kanina umaga, ang ganda-ganda, sinare niya maraming Christians, hindi na sila makapag-disciple, hindi na sila maka-impluensya ng tao, o kaya matulungan ng ibang tao na mahango sila sa kanilang kasalanan because of their shame. Natatakot sila, mapahiya. Matatakot silang ma-reject. Natatakot sila, yung baka magka-problema sila. Kasi naalala ko, kahit na yung mga tao, ayaw nilang tumayo na dahil nga sa takot eh. Halimbawa lang, sino mga estudyante rito? Estudyante? Sige, magkibaya. Nag-aaral ka naman, di ba? O, sino nakakaalam ng masamang mangopya? Masamang mangopya. O, sinabihan niyo ba yung mga classmates? Oy, masama yan. Sabi niyo, hindi. Bakit? Kasama ako dun eh. Bakit na? Di ba? Kasi tatakot natin na hindi na nila ako kakaibiganin. Hindi na nila, ayoko na, mangungopya na lang ako. Better to cheat than to repeat. Mga pa sasabi nila eh. Kaya nagkakaroon sila ng cheating arrangement. Di ba? So, ibig sabihin, dahil sa ayaw lang magka-problema. May mga negosyo, maglalakad ng business permit. Alam nyo, minsan sasabihin nila, kapag hindi ka kapag hindi ka naglagay, tatagal eh. Hindi, sa totoo lang, kung hindi tayo tatayo, wala na magbabago talaga. Kaya naalala ko yung kaibigan ko, nag-apply siya ng business permit. May inutusan niya yung tao niya. Sabi sa munisipyo, wala bang binigay yung amo mo? Wala po. Bakit wala? Binabalik yung papel. Tapos, the following day, bumalik na naman yung mama, pinabalik ng boss eh. Wala pa rin dala. Wala pa rin dala. Pinaalis na naman. Pinabalik na naman the following day. Sabi, wala pa rin dala. Halika na nga nito, tapusin na nga natin yan. So tinapos na. Tapos tinanong sa labas, magkano binigay mo? Wala. Wala! Tinanong niya, sagot nila, agad. Di ba? Bakit? Ang isip nila, kailangan may maglalagay para may mangyari. Ang totoo niyan, kailangan may tatayo para may mangyari. Para magbago yung ating sitwasyon. Kasi kung hindi tayo tatayo, paano na? Di ba? Kailangan pa ba natin ng tulfo? Ano ba kailangan natin ng Diyos? Kailangan natin ng mga matatapang na Christian, willing to sacrifice, willing to stand on the truth, di bali magka-problema. Dahil alam ko, my God is greater than my problems. Amen? Kaya napaka-importante, takot tayo mag-fail. Takot tayo that we miss out the best things of our lives. Pero we're not willing to pay the price. So the challenge to us now is we need to translate our fear to faith. Kahit naalala ko, ako may scholarship ako nung nag-aaral ako, maniwala kayo, ayoko bumagsak sa school. Nagkasakit ako, hindi ako nakapag-take ng periodical exams. Ibig sabihin, importante yun, midterm na yun eh. Biro niyo pong, sabi ng teacher ko, di bali bigyan kita ng special exam. So binigyan niya ako special exam, huwag ka na mag-review, kaya mo yan. Ang problema ko, wala ako nung period ng yung section na inaaral na yun. Pagdating ko doon sa exam, sabi ko, hindi ko talaga masagutan. Ako lang mag-isa sa room. Andyan yung mga libro. Hindi ko masagutan. Nag-pray ako. Lord, tulungan mo ako dito. Binuksan ko yung libro. Answered prayer. Sinagutan ko. Pero ang kakatawa ang Diyos, pag-uwi ko, magka-quiet time ako, sabi ng Lord, the Lord hates cheating. Sa lahat naman ng pagkakataon, yung pa yung nabasa ko, Living Bible, Proverbs chapter 11, the Lord hates cheating. Sabi ko, nginig ako, Lord, tulungan mo ako, kailangan ko aminin na nandaya ako, di bali ng bagsak ako, di bali na mawala yung scholarship, nakakahiya to. Pagdating sa school, lumapit ako sa teacher ko, Ma'am, patawarin niyo po ako. Anong ibig sabihin? Kasi ma'am, binigyan niyo na ako ng special exam. Tapos, nandaya ako eh. Nagbukas po ako ng libro. Di ko kasi alam talaga yung lecture. Di ko nabasa. Kaya binuksan ko po. Huwag niyo na hong pansinin yung exam ko. Nakatulala siya. Bakit po kayo nakatulala? Meron pa palang ganyan? Anong ibig sabihin? Ikaw lang nakita kong tapat na magsabing nandaya ka. Huwag kang mag-alala, sabi niya. Hindi ko, formality na lang yung exam mo eh. Kilala na kita eh. Actually, may grade ka na eh. Sabi niya, bakit may grade na ako? Mandadaya din to ah. May grade na raw ako eh. Sabi niya, hindi ko na kailangan exam mo. Kumbaga,
mga earlier quizzes mo, kinuha ko na sa mga recitations, nakita ko na, kaya alam ko kung sino ka. Alam ko kung anong dapat grade sa'yo. Kaya sabi niya, tapos dadagdagan pa kita for honesty. Grabe! Diba? May Diyos eh. Nakuha ninyo, may Diyos. Kaya minsan, alam lang nating magtiwala talaga sa Kanya. Kaya yung fear natin, yung Kanyang instruction, sundin lang natin. Di ba? Kaya nga po, buti na lamang po, tayo po, di ba kasi, may mga bayaning binigay ang Diyos sa atin na para malagpasan natin, paano nila hinandle yung fear nila para magtiwala sila sa Panginoon. Kaya ngayon, pag-aaral natin si Timothy. Kasi si Timothy po, kung isipin ninyo, ang tatay niya, Grego. Ang nanay niya, Hudyo. So doon pa lang, medyo mahirap na yung kanyang hinaharap to minister. Tapos, pero inalagaan siya ni Pablo. Dinisciple siya ni Pablo. At napaganda, sinasama siya ni Pablo sa missionary journey. At kanya pong inassign para mangalaga sa church in Ephesus. Kanya lang, medyo may malaking problema si Timothy. Papakita ko sa inyo. Sabi niya, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, according to the promise of life in Christ Jesus. Sabi niya, eto ako si Paul. Noong may ministeryo ako, kasi ito ang kalooban ng Diyos sa akin. At ang sentro is because of the life God promised to everyone through Jesus Christ. To Timothy, look at how he ministers. My beloved son. Amazing. He treated Timothy as his spiritual son. Ganyan ang discipleship eh. When you are to disciple someone, you treat him as your spiritual son. And look at the words. Sabi niya, talagang ang hangad niya that your grace, mercy, and peace be upon him. Now, ito po. I thank God whom I serve with a clear conscience the way my forefathers did. As I constantly remember you in my prayers night and day. Now, tingnan niyo po you don't need to look for another Timothy in your life. Just look at your children if you're parents. Doon pa lang Timothy na eh. O kaya kung babae yan, Timothea. Di ba? Now, pag-isipan niyo mabuti. I pray for you day and night. Now, sa mga parents, how many of you pray for your children day and night? Sa mga parents, di ba? Iilan lang biro nyo, anak na natin yan. Hindi pa natin pinagpe-pray day and night. Sa totoo lang, kung talagang seryoso tayo to see our children walk according to God's will, then we better pray for them day and night. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, dominions, and powers. Alam niyo, sa totoo lang, hindi ako mabuting magulang, hindi ako perfect. But I thank the Lord because the Lord answers our prayer. Naawa ang Diyos sa akin. Kasi yung mga anak ko, maayos sila. Hindi dahil sa magaling akong tatay. Nagkataon lang talagang mabait ang Diyos dahil sinasagot niya rin yung prayer despite my imperfection. Kasi naalala ko po, nung nalipat ako sa CCF, hindi ako talaga marunong na tatay. At siga ako eh. Now, nung nalipat ako sa CCF, pag-adolescent yung mga anak ko, alam niyo una ko na-attenan? Family retreat. At ang pinatest sa amin, sabi niya, kausapin mo anak niyo, sabihin niyo, how can I improve as a father? Tapos sabi ng anak ko, pwede namin sabihin kahit ano? Oo naman. Tapos sabi ng instruction, huwag kang magsasalita kung ano sabihin nila, ha? Huwag kang magsasalita, huwag kang magdidepensa, tanggapin mo, humingi ka ng tawad kung kinakailangan. Sige, gagawin ko yan. Tapang no? Tapos sabi ko, sige, how can I improve as a father? Pwede namin sabi kahit ano? Oo naman. Sabi ko sa kanila, nung nagsalita na, lahat sila gusto kong palayasin sa bahay. Ang sakit ata. Pero I thank the Lord. I heard their wounded hearts. And I asked for forgiveness, iyak ako. Sabi ko, tulungan niyo ako, maging mabuting tatay ako. At dahil doon, natanggal yung wounded, yung wound sa kanilang mga puso. Can you imagine when they grow up na meron silang ganung wound? Patay. Di ba? Hindi nila sasabihin sa iyo yung pinagdadaanan nila. Kaya maraming mga bata ngayon, nagpapakamatay na lang, hindi natin naintindihan kasi hindi natin alam kung ano pinagdadaanan nila. Pero I praise God, I was given that privilege. At dahil doon, naayos kami mag-anak. At pati asawa ko, tinanong ko, paano ko magiging mabuting asawa sa'yo? Yun nga, sabi niya, ay wag na, magagalit ka lang. Doon sabi ko, bakit naman ako magagalit? Galit na ako. Naku, napakasama ako tao. By God's grace, unti-unti na ayos. Lagi pang tinatanong ni Pastor Peter, kasi nga parang tatay mo rin siya. Sabi niya, oh, how's your husband? How is his temper? Laging tinatanong. Kahit ako tinatanong, how's your temper? Ganun, tuwing magkikita kami, how's your temper? Talaga, very intentional siya to check my temper. Kasi magagalitin ako eh. But sana kung magagalitin lang, nananakit ako noon.
Kasi may tinatawag na Napoleon syndrome, di ba? Yung mga maliliit, small man syndrome, yung nananapak, mga siga-siga. Maliit akong tao. Di sabi, siga-siga, mukha lang ako matangkad kasi nasa taas ako eh. Pero maliit, kaya parang, wow. Pero doon ko na-realize, may Diyos na magbabago sa atin. But because of prayer. Kaya longing to see you even as I recall your tears so that I may be filled with joy. Di ba? Yung talagang mayroong close relationship. Even with our children, we cannot influence them if we are not close to them. Kahit sinong tao. You cannot, ngayon, sagutan sa Facebook, wala yan. Huwag nyo sayangin ang oras yung makipagsagutan sa Facebook, walang relationship. You are prone to be misunderstood. Kasi sila magkikreate ng tono eh. Pag nagbasa sila, kahit ang ganda-ganda sinasabi mo, lalagyan lang ng masamang tono yan, sira ka na. Galit na kayo sa isa't isa. Kaya sabi ko, as Christians, wag tayo dun sa social media. Let's go and meet with these people. Talk with them. Be close to them so that we can influence them. Amen po? Kahit si Jesus, He has to intentionally pass by Samaria para makausap niya yung Samaritan woman. Bakit? He has to minister. Talagang face to face. Ganun ang Panginoon Diyos. And alam niyo ba si Timothy? Tingnan niyo, yung personality, matatakotin si Timothy. Para maintindihan niyo, mabilisan lang. Tibid ang kanyang personality. Kaya Paul had to remind him, for God has not given us a spirit of fear. Tapos, he was young and sometimes underestimated. Kasi bata siya eh. He started about what? Middle 30? Mga mid-30s? Doon siya nagsimula eh. Parang ano siya eh. Nung kasi nagsimula ako 23. So, mga kaidaran ko yung, parang ganon, mga ganon na, 30, nung nag-minister na ako. Pero ngayon, siyempre, malayo na edad ko, no? Parang doble ko na. Pero just imagine, kaya sabi niya, let no one despise your youth. Tapos hindi lang yun, medyo sakitin pa. Sakitin pa. Kaya sabi ni, your frequent ailments, sabi ni Paul eh, doon makikita nyo anong kalalagayan ni Timothy, kaya medyo may dahilan siya to be afraid. Now, ito pa sabi niya, strong opposition pa, ang dami pang false teachers. Di ba, isipin mo, ang dami sumasalungat sa'yo. Bata ka. Talaga, they have to confront divisive and forceful people. Yun ang nakita mo sa 2 Timothy 2:17-18, 1 Timothy 3:7, reference to false teachers spreading destruction. Tapos pressure to guard and proclaim the gospel. Di ba? Isipin mo, kaya do not be ashamed of the testimony of our Lord. Now, Paul, his mentor, was imprisoned and facing death na. Malapit na execute. Kasi sabi niya, Paul is prisoner, nearing execution. So, ito yung spiritual mentor mo, mawawala pa. I-support mo yan. Yan ba hindi ka ba magkikreate ng takot yan? Kung tayo nga, mawawala yung magulang natin, takot na takot tayo eh. Di ba? Ayun, ito pa. Sabi niya, fear of persecution under Roman rule. Kaya dito makikita nyo rin, medyo emotional pa to si Timothy. Kaya I remember your tears. So, yung personalidad niya, napaka-unlikely gamitin ng Diyos. Napansin niyo ba? Yung kanyang personalidad, yung parang matatakutin na, parang paano gagamitin? And yet, tulad din natin, God is not looking for strong man. He's looking for people who are willing to follow Jesus. Hindi siya naghahanap ng malalakas kahit may hinang tulad natin. Because the Lord, when He calls, He is the one who qualifies. He's not looking for qualified individuals. Okay ba yan? Pakisabi sa katabi mo, pili ka rin ng Diyos. Huwag mong maliitin ang iyong sarili. Huwag mong tumingin na mababa tungkol sa sarili. Kasi God looks at you and God sees you as someone whom He can use. Okay ba yan? Sabi mo sa tabi mo, gagamitin ka ng Lord. Kahit tutulog-tulog ka minsan. Di ba? Kasi bakit? Kasi alam ng Diyos ang ating limitations. But God is looking for people who are willing to follow Him. And this is something beautiful. Paano yan mangyayari? How can we now translate the kind of Timothy's, a fearful one, to someone who is faithful? Kaya itong 4 na bagay ang ating titignan. Bagamat there are so many others, parang mga things that God has given us, pero let's focus on the 4 kasi kulang ang ating oras. First, God's gift, God's grace, God's guidance, and God's glory. Anong ibig sabihin ng God's gift? Look at this. For I am mindful of the sincere faith within you. So klaro kay Paul that this guy
has really a sincere relationship with Jesus Christ. Hindi ito naglalaro-laro sa kanyang faith. Hindi yung umaaten lang siya sa linggo para lang masabing nagawa niya na yung kanyang duty pag Sunday. Hindi siya ganon. He is very sincere in his relationship with the Lord. Which first dwelt in your grandmother Lois and your mother Eunice. Kung alam mong hindi ito parang kopyang pananampalataya lang. It was passed on and it was heartily taken. Mula sa lola, kaya importante ito yung ating mismong lakad na ipapasa natin. Don't assume or presume na yung dahil nag-a-attend kayo at sinasama niyo yung anak niyo na Christian na sila. Hindi niyo, talagang titignan niyo yung kanilang sincere faith. Nagkakaintindihan? Kasi minsan attend lang ng attend niya, magtataka na lang kayo. Ano nangyari? Bakit nagwawala na yan? Kasi nga, kaaring borrowed faith lang yon. Kaya naman, sila Louis at saka sa Eunice, talagang very intentional to pass it on. And sabi niya, for this reason, look at the words, I remind you to kindle afresh the gift of God. Yung word na kindle afresh, ibig sabihin dito, nag-flicker. Nag-flicker na yung flame. Yung flame niya, yung passion niya in serving God. Bakit? Kasi with all of these things na nangyayari sa kanya bilang pastor, mamamatay na yung kanyang mentor, magkakanto yung problema niyang hinaharap, naku, medyo nag-flicker na. Kumbaga sa atin, kukurap-kurap na yung ilaw. Ang problema, pag kukurap-kurap yung ilaw, dadami ang mga kurap. Hindi ako nagbibiro. Kasi walang pipigil sa kanila eh. Walang makakakita sa kanilang mga ginagawa na magsasabing mali yan. That by our action, by our presence, alam na nila kaagad, naku, huwag natin gawin to. Kasi nga kaya yun ang challenge sa ating mga Christians eh. We have to what? Fan the flame. Kindle afresh. Talagang buhayin mo ulit. Yun ang sabi niya rito. Sabi niya, the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. Naalala mo, we confirmed your gift. Yung implikasyon ng gift na ito ay specific to you na binibigay ng Diyos sa iyo and I confirmed it as an apostle of Jesus Christ. Alam niyo bang anong implikasyon yan? Unang-una, since you are called to be a pastor, in case of Timothy, all of us, since we are called to be salt and light of this world, every one of us has been given a gift. Lahat tayo may gift. Now, yung gift na yan, importante yan kasi dyan tayo balakas na magagamit ng Diyos. Huwag mong hanapin yung hindi mo gift. Hindi ka magiging effective doon. Nasusundan po? Andiyan pa kayo? Now, bakit importante? One, ang unang implication, yung mission is overwhelming. Make disciples of all nations. Ang laki niyan. Paano namin makakamtan yan? Now, natatakot talaga si Timothy. But remember this, you will not do this alone. Kasi yung gift na yan, hindi yan concentrated sa isang tao lamang. Tingnan nyo ha, lahat yan binigay sa lahat. Tingnan nyo, since we have gifts that differ according to the grace given to us, each of us is to exercise them accordingly. If prophecy, according to the proportion of his faith. If service, in his serving. Or he who teaches, in his teaching. Or he who exhorts, in his exhortation. He who gives with liberality. Ibig sabihin, generosity. He who leads with diligence. He who shows mercy with cheerfulness. So Paul gave para an example of gifts. Sabi niya, gawin mo. Gawin mo with all of your might. Ano yung gift mo? Now, dito po sa CSEP, ang laki natin. Lalo, pag nakita niyo po yung 3 o'clock, 12 o'clock, malaki tayo, bago pa lang. So, pero isipin niyo mabuti, how would I know? Kaya meron tayong D group. Kasi from the D group, we can easily identify yung gifts ng mga tao and we can help each other accomplish and live out the gift accordingly. Okay ba yan? Natanong ko sa inyo, alam niyo yung gift niyo? Gusto niyo malaman? Lumapit kayo muna sa D group, sumama kayo. Ilan sa inyo may D group na? Kasama kayo sa D group. Okay. Tandaan niyo mga kamay ha. Ilan sa inyo wala pang D group? Tingnan niyo, alam niyo na eh. Hindi talaga kayo magtataas kahit anong gawin ko eh. Tama? Napansin niyo ba yon? Anong gift yan? Ulitin ko ha, sino yung walang D group? Walang D group. Be honest. Okay? Sino yung may D group ulit? Okay.
Kuya, ikaw, anong meron ka? Walang D group, hindi ka nagtaas. Okay, see? Pinapakita ko lang sa inyo, hindi kita hinihiya, marami kayong ganyan. Now, bakit ko kailangan sabihin sa inyo yan? Kasi teacher ako. I don't want you just to listen to me. I want you to understand what we're discussing. Kasi ganito yan, kung wala kang D group, yung may D group, yayain mo yan. Sama ka sa amin. Why? Kasi hindi tayo magkakatulungan. Kaya nga, kahit tayo sa isang cell, di ba, sa isang tawag dito, bahagi ng isang cell, you have to be grouped together to form a tissue. Yung tissue, magsasama-sama yan to form an organ. Tama ba? Ganon din ang body ni Kristo. We all need to find out. Kaya marami sa atin, hindi natin maintindihan, ano ba talaga yung gift ko? Kasi you have to join with others kasi hindi ka mag-isa sa body ni Christ. We are all part of the body of Christ. We need to work together. Kaya nga minsan we feel so all alone, kaya we feel so isolated kasi feeling natin kasi parang ako lang mag-isa. No wonder hindi ka nag-aapoy. Diba? Kasi importante, papakita ko sa inyo. Tingnan nyo ha, as each one has received a special gift. Each one. Sabi niya, employ it in serving one another as good stewards of the manifold grace of God. Sino ang walang gift ngayon? Wala. Everybody has. If you belong to Jesus Christ, you have a gift from the Lord. And that gift is something that you will use to serve others. Kaya maraming tao bored sa buhay kasi sarili lang iniisip nila. They're not there to serve others. Kaya lagi silang bored. Lagi, kahit anong gawin mo, kaka-check ng reels mo dyan, check ng mga social media, you will never be excited in life because you are not serving others. Because we are all meant to serve. Tingnan nyo ha, papakita ko sa inyo. Itong kanang kamay, hindi niya kaya i-serve sarili niya. Nakuha. Pag nangati yan, hindi niya kayang abutin yan. But this hand can be used pag iba naman ang nangailangan. Sumakit ang ulo, gaganyan-ganyan siya. Di ba? Pag inaantok siya, gaganyan. Itong kamay, magsisilbi sa iba. Kaya ho, yung buhay ng marami, walang excitement kasi they are not serving people. And even if they try, they're serving themselves. They're looking for appreciation. They're looking for recognition. They're looking for congratulation. Walang ganon. Once you serve, walang thank you yan. Kasi alam mo, you just did it because this is what I am. Susundan ho natin. We belong to one body. Kaya tingnan nyo ha, parang coal yan. Once you separate one part, sabi niya, one coal, it will quickly turns cold. But when returned to the pile, it glows again. Di ba? In the same way, isolation and fear cool our faith. But fellowship, service, and remembrance of God's calling, rekindle it. Yun ang nagpapaapoy. Kasi pagka medyo hindi na ayos yung lagay natin, somebody will remind us. Somebody will tell us, partner, may problema ka ba? May pinagdadaanan ka ba? Alam nyo, I praise God sa mga D-group namin. Bakit? Kasi sa D-group, nakikita mo yung blind spot mo eh. Kasi kapag akala mo okay ka na, unless somebody tells you, mamali ka. Kaya ngayon, ang tao, tinan nyo ha, alam nyo hindi la alam mag-serve. Sabihin na natin, mag-post ka ng mo sa social media. Ang hinahanap mo, likes. Ay, kukunti nag-likes. Eh, totoo lang, nag-post ako. Mami, bakit isa lang nag-like sa akin? Kapatid ko pa. Bakit tayo naghahanap ng ganon? Kasi nga, we're not serving people, we're serving ourselves. Kaya we always feel frustrated. Kaya nga, Christianity, hindi niya, alam ng Diyos ang ating design. Kaya when He designed us, He gave us gift to serve people. Nagkakaintindihan tayo. Kaya tingnan nyo yung katabi nyo. You want to be excited in life? Then find out your gift and do it accordingly. And do it in the body of Christ. I encourage you to join small groups para makilala nyo. Now, sabi nyo, ayoko sa small group, puro hipokrito dun. That's right, you need there. Para masabihan mo silang hipokrito sila. At kung hindi ka pa rin kontento, at least kulang pa sila isang hipokrito. Di ba? Kailangan ka dun. Kasi ang hipokrito, hindi yung nagkukunwari. Ang hipokrito, alam mo yung tama mong gawin, hindi mo ginagawa. Kaya kung hindi mo ginagawa, hipokrito ka din. Nakuha ninyo? Kaya kung akala mo hipokrito sila, kailangan pa nila isa. Lalakad na.
Nagkakaintindihan tayo. Kaya importante yun. At ito pa ang pinauunawa ni Jesus. Kaya tingnan nyo ha, ganda ang sabi ni Corrie ten Boom. Don't say God hasn't given you anything. He has given you Himself. In order for us to understand, kailangan natin si Jesus. And this wonderful. Hindi niya lang sabi, hindi mo lang gagawin niya mag-isa. May katawan ni Kristo Himself, the body of Christ. Bukod dyan, I also give you the Holy Spirit. Bakit? Tingnan nyo ha. For God has not given us the spirit of timidity. Ang timidity, cowardice, kaduwagan. Kaya yung mga tao, ganyan siya yung coward. Kaya sabi niya, kaya ang ating binigay sa atin of power from the word dunamis. Kaya dun pa lang sa dunamis, nakikita mo na yung power kasi parang explosive, parang dynamite, di ba? Parang dynamite. Kaya doon kinhango yung word na dynamite, doon sa word na dunamis, power. Kaya doon pala makita mo, the power that the Spirit that God has given us has some form of power. It makes you bold. It makes you courageous. And sabi niya dito, and love. And yung love, tingnan niyo, yung love dito is agape. Yung love dito is sacrificial. Hindi yung pansarili. You always think of, I'm willing to die for that person because I care for that person. Nagkakaintindihan? Kaya ang sarap sana kung yung Pilipino, totoong Christian, no? Kasi kanta pa lang natin ang ganda eh. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Di ba? Ang ganda eh. Pero ano yung mamatay? Para sa Pilipinas, pag may gera? Hindi. Yung totoong pagmamahal sa bansang Pilipinas, mahalin mo yung kapwa mo Pilipino. Tingnan mo yung katabi mo. Handa ka bang mamatay dyan? Tingnan mo. Ayaw mo ang tingnan, nandidiri ka ata. Handa ka bang mamatay para sa katabi mo? Pag tinignan mo, sabi, mukhang patay na ito ha. tulog lang. Sa totoo lang, minsan, hindi naman tayo handang mamatay niya. Kasi nga selfish ka nga. Pero yung Espiritu ng Diyos, alam mong kumikilo sa'yo, kasi you're willing to sacrifice. At ito pa, sabi niya, and discipline, stability. It makes you stable. Hindi yung emotion mo pabago-bago. It makes you talagang, kasi mayroon ka ng level of commitment. Kasi, immature people, they always act based on feelings. Ang mga mature na tao, they act based on commitment. Kaya may stability. Di ba? Kaya, kunyari, sa mag-asawa, pag nakarinig kayo hindi na kita mahal. Hindi mo naintindihan ng pagmamahal. Immature ka kasi you're basing your decision at yung mga action mo sa feelings. Kasi dapat, yung commitment mo, I vowed before God, I made this commitment that we will be together forever, 'di ba? In health or in goodness or in badness or whatever it is, 'di ba? Sa totoo lang, yun ang commitment ko kaya walang iwanan dito. Nakuha? Kaya doon yung makikita yung joy ng pagsasama kasi you're growing. Maintindihan mo, kaya pala binigay ito sa akin. Kailangan kong makita yung galing ko. Di ba? Kaya yun ang challenge mo dito. Yun exactly sinasabi ni Paul kay Timothy. Timothy, itong binigay sa iyo, the gift, not only as an implication of the body of Christ, it is the implication that there is the Holy Spirit that seals, that proves na talagang ikaw ay kabahagi ng katawan ni Jesus. Kaya tingnan niyo ulit, even the gift, sabi niya, now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be unaware. Ano sinasabi niya? Now there are varieties of gifts, but the same Spirit. But to each one is given the manifestation of the Spirit for the common good. Nakuha ninyo? Kaya yung gift na yan, importante yan. Kasi it proves that there is the Holy Spirit living in you. Without the Spirit of God in us, we can never please God. Wala. In fact, we are still in the flesh and we are doomed to punishment. But if the Spirit of God is in us, alam mo kagad, I belong to Jesus. Di ba? Kaya nga doon mo maintindihan kung bakit ka biglang nagsisilbi. Kaya ang Christian, masayahing tao. Kasi they are living according to their basic design from God. Okay? Now, tingnan niyo pa po. Kaya may isang mama, nagpe-pray, Lord, gamitin mo naman ako. But don't move me out of my comfort zone. Minsan ganyan, Lord, gamitin mo ako pero wag mo na akong babagabagin. Dito lang ako ha. Hindi ko kaya yun eh. Sa totoo lang, God's gift rarely operate in comfort zones. They grow in courage zone.
Ulitin ko, sa courage zone. Kaya walang comfort zone. Bakit? Kasi kapag nandun ka, hindi ka magde-develop. Kasi comfort destroys potential. Nagkakaintindihan po? And in fact, yung problema is the mother of all inventions. Bakit na-invento mga bagay-bagay? May problema eh. Kailangan bigyan ng solusyon. Kaya ang lalabas yung galing na meron na binigay ang Diyos sa atin kasi alam natin na merong Diyos kaya kaya natin harapin kung ano man ang problema. Kasi kung hindi magiging problema, kung madali lahat, hindi na natin kakailanganin ng Diyos. Nakuha po? Kaya nga sabi ni Billy Graham, the will of God will never take you where the grace of God cannot keep you. Di ba? Kaya ito ang sabi ni Paul. Kaya naman, who has saved us and called us with a holy calling? Not according to our works, but according to His own purpose and grace which was granted in Christ Jesus from all eternity. Kaya naman, pati yung pagiging bahagi natin in the body of Christ, it's all by the grace of God. It's a gift. Di ba? Then, for this reason, I also suffer these things, but I am not ashamed. For I know whom I have believed, and I am convinced that He is able to guard what I have entrusted to Him until the day. Minsan natatakot tayo, Lord, paano kung mag-fail ako along the way? Paano kung hindi ako magtuloy-tuloy? You're wrong. Kasi if you truly belong to Jesus, He will protect you. He will guide you. At itong napakaganda. At kaya convinced siya, sabi niya gano'n, na hindi ito magbabago. Now, if you continue, sabi niya rito, guard through the Holy Spirit who dwells in us, the treasure which has been entrusted to you. The Holy Spirit Himself will protect us. The Holy Spirit Himself will guard us and will make sure that He will bring us to the finish line. Nagkakaintindihan? Yun ang ating Diyos. Doon tayo tinawag. Kaya naman, praise God, kaya hindi ka matatakot to follow His calling. Kaya ngayon po, makikinig tayo ng testimony mula po kay Luis Ocampo na talagang he made a decision to follow Jesus despite of a great choice. Di ba? Ayan. My parents became part of CCF very early on in my childhood. Attending kids' church almost every Sunday exposed me to the Bible, which helped me build a good spiritual foundation. In my teen years, I was very active in the youth ministry. Back then, it was called J-Zone. I got to join a D group and eventually led my own D group in my third year of high school. I often served in the worship team as well. In college, I was very active in campus ministry. I led a D group in the university I was studying in, and I helped organize evangelistic events. After graduating from college in 2015, by God's grace, I passed the Civil Engineering Board exam and landed a job as an engineer in a private company. A few close friends from college referred me to this job opportunity, and in my mind I said, I will take this job opportunity so I can continue to share the gospel to my friends since we will be in the same office. Looking back, God used my time in church and ministry as a student to help me develop the heart and mindset to share Jesus to others. As I spent time in this workplace, I also met a few Christians from other churches. I discovered that they were organizing a regular Bible study, and to my excitement, I immediately joined them and eventually helped them run the Bible study. We would often invite our office mates who did not have a relationship with Jesus yet. As I did my best to serve God in my workplace, I still had a longing in my heart to disciple students. At first, I thought I was simply missing my days as a student doing ministry on campus. But I continued to seek the Lord and surrender the desires of my heart to Him. In time, my prayers led me to ask, Lord, what do you want me to do with my life? I am glad that I am able to work here and make you known, but why do I not feel at peace? Shortly after I started praying, I had a surprising conversation with Pastor Glenn Obligacion, the overseer of CCF North EDSA, which was the CCF satellite where my parents and I have been attending and serving together. Pastor Glenn asked how I was at work and so on. Then he mentioned that Elevate North EDSA was in need of another full-time campus missionary, and he asked me to pray about applying for it. I was shocked, and all I could say was, I'll pray about it po, Pastor. When he left, I was still surprised, and I asked God if this was His answer to my prayer. CCF's fasting week came, and I took this opportunity to seek God more about His direction for my work.
I was honest to God about some fears and doubts that I had, and I had questions like, what would my family say? My parents put me through a good education, gave everything I needed, and it feels like I'm putting their efforts to waste. What would my friends say? We were just starting to grow in our careers. It's too early to quit. To my surprise, I did not hear a clear yes or no from God. But through Colossians chapter 3, verses 23 to 24, which says, whatever you do, do your work heartily as for the Lord rather than for men, knowing that from the Lord you will receive the reward of the inheritance. It is the Lord Christ whom you serve. God was telling me that if I do anything in life, I should do it for His glory and trust Him with every little step. God reminded me that His calling goes beyond the occupation I have. It is about being fully devoted to Him. After the fasting week, I talked to my parents and my D group leader separately, and they all gave their full support. So by faith, I went through the application process and interviews, and by God's grace, I was accepted as a full-time campus missionary for Elevate North EDSA. I processed my resignation from my engineering job and started my support tracing as a campus missionary. It's been 6 years since I said yes to God's call for me to full-time campus ministry. It has not been easy, but I have no regrets in letting go of that potential career to commit my life to discipling students and helping them do the same. Although there are days that I do ask God what might have been if I stayed in my career, it can be easy to think that I might have had more in the world's eyes, but what keeps me grounded and focused is the fact that God has sustained me this far, and I know He will always be faithful. The work I do has eternal rewards, and no earthly possession will compare to that. Today, by the power of the Holy Spirit, we have 30 D group leaders in Elevate North EDSA. And we regularly visit 6 schools in Quezon City for campus ministry, where we get to share the gospel, conduct programs, meet discipleship groups, and even partner with teachers and school staff so that many more students will hear about Jesus. In the few years that I've been discipling students, I have also witnessed how God has empowered them to share the gospel not only to their classmates and friends, but some even to their teachers and their parents. I am excited how God will work in the lives of these young people, especially when they graduate from school. My prayer is that they will be bearers of the gospel in their schools today and someday wherever God will bring them. I am Luis Ocampo, a follower of Jesus. To God be the glory. Praise God, praise God, praise the Lord. Now, kaya tingnan nyo ang bait ho ng Diyos. Bakit? Kasi tingnan nyo naman ang effect ng kanilang ministry. Ano? Parang makita, ayan, tingnan nyo po sila. Dito po yung mga missionaries all over the Philippines at ito po yung kanilang naging effect. And napaka-eskwelahan. Isipin nyo, ang mga tao ngayon, sobrang walang direksyon. And if they can be influenced by these young people, nagkakaroon sila ng sense, ng purpose sa kanilang mga buhay. Amen? Kasi si Jesus lang nagbibigay nun eh. Kaya ito po. Now, ang susunod po nakita natin, grace ng Diyos. Kasi bakit grace ng Diyos? Kasi the mission given to us is not mission difficult. It is mission impossible. Ngayon, bakit impossible? Kasi para ipaunawa sa atin that unless we allow God who works in Him, that in God, nothing is impossible, hindi tayo susulong without Him. Tama? Kaya we need His grace. Ano ibig sabihin yan? Kasi tingnan nyo you therefore, my son, sabi niya, be strong in the grace that is in Christ Jesus. Kasi on our own, hindi natin kakayanin. Lalo na sa panahon ngayon, ang mga bata ang daling sumuko. Konting hirap lang, suko na kaagad. Kasi konting trial lang. Kasi hindi sila handa na talagang handa sa mga challenges ng buhay. Naalala ko, nung bata kami, ang hinahanap namin, paano kami mabubuhay. Ngayon, ang daming bata naghahanap pa paano mamatay. Hindi ko maintindihan. Kasi parang yung buhay na ang daan, isang click lang, makukuha lang. Noon, hinahabol kami ng aso para gumawa lang ng assignment. Manghihiram ng encyclopedia sa kapitbahay, hahabulin ka pa ng aso. Ngayon, click-click na lang. Di ba? Sobrang entitled ng mga bata. Ang masama pa, minsan, nanay pa gumagawa ng assignment. Di ba? Tapos kasi ayaw lang mahirapan ng kanilang mga anak.
Katuloy, yung mga anak, ang daling sumuko. Hindi sila preparado sa mga stress ng buhay. Sabihin na, sobrang stressful. Hindi, stressful saan? Sa laro ng mga computer games, stressful sa kapanunood. Habang nag-aaral, nanonood ng YouTube, paano ka hindi makakakonsentrate yan? Ngayon, kailangan natin to be strong in the grace. Hindi po yan, kung mapapansin, passive yun, no? Be strong. God will strengthen us. We need to keep on asking for His strength na para ma-overcome natin yung mga temptations, ma-overcome natin yung mga challenges, kasi yun ang panawagan natin. Kaya sabi ng Lord, bakit? Kasi to influence, Paul gave us a very good strategy. The things which you have heard from me in the presence of many witnesses, ibig sabihin, yung mga naririnig mo, alam ng lahat, hindi to sikreto, hindi to parang alam ng lahat, many witnesses, yung narinig mo, ipapasa mo lang. Hindi naman kayo mag-iimbento pa, ipapasa, yung mga natutunan mo, yung natanggap mong mensahe, ipapasa mo lang. Now look at this, at least if you want to influence and shape the world, 4 na generation, si Paul to Timothy, to faithful men to others who will teach all others also, di ba? Kaya importante yun. Kasi 4 na generation. Ngayon, kung i-invest mo lang naman yung buhay mo sa mga taong ito, siguraduhin mo na ito magiging faithful din sa dulo. Otherwise, wag mo sayangin ang buhay mo. Kasi isa lang ang buhay natin, ang bilis ang bilis ng panahon. Pag-isipan ninyo, nagsimula ako 23 years old. Parang kailan lang. Ngayon, 60 na ako. Parang ang bilis ng panahon. Yung iba, hindi na alam pati yung word na 60. 30. Na-joke lang. Sa mga hindi nakakaintindi nun, 60 ka na. Ang bilis ng panahon. Noon, ang tatapang natin, pa hindi tayo napapagod. Pag aakyat ka, parang kayang-kaya mo. Ngayon, iniisip mo palang umakyat, masakit na tuhod mo. Wala ka pang ginagawa. Di ba? Parang ang sakit na ng likod, ang dami na masakit. At kailan ka magpipigka? Tama yung sabi ni Ecclesiastes when will you serve the Lord? Pag yung ngipin mo, wala na, tapos magsasabi mo, mahal ka ng Jesus. Hindi ka na maintindihan. Ano kung nangangatog na yung tuhod mo, hindi ka na makakapunta sa dapat mong puntahan. While we're still young. Kaya nga sabi ni Paul, since we are not here forever, then make sure you influence. He's not asking you to go to the multitudes. He's just asking you to have a Timothy, and Timothy with faithful men others. Nagkakaunawaan po? Maging pangarap nating lahat yan, Lord. Bigyan mo lang ako ng at least 4 na generation. Pag namatay ako, may magtutuloy-tuloy pa. At least 4 lang, Lord. Nakuha po? Mas bata sa atin. Tinuturuan natin. Kaya huwag nating sayangin ang ating buhay. Simulan na natin sa ating mga anak. Simulan na natin sa mga kamag-anak. Simulan na natin kung ayaw nila, mga kapitbahay. Because if we influence them, can you imagine the kind of country we would have? Wala na hong moral, strength Kaya ito ang kailangan natin, na maipasa natin talaga sa kanila, yung kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos. Kaya naman, hindi yan madali. Kaya sabi niya, suffer hardship with me as a good soldier of Christ Jesus. No soldier in active service entangles himself in the affairs of everyday life so that they may please the one who enlisted him as a soldier. And a soldier, dito pinapakita yung focus. Kasi in this world, ang daming distraction. Napansin nyo, tinext ka lang ha? Tinext ka lang. May reels. Pag pindot mo ng reels, pagtingin mo, hindi naman pangit. Kaya lang tuloy-tuloy na. Wala nang tigil. Biglang magkugulat ka, ay, ubos na yung oras. 6:00 na ng gabi. Hindi pa ako nakapagluto. Di kumain kayo ng reels. Diba? Pag-isipan nyo mabuti, ang daming distraction. Distraction sa kung ano, may barkada pang tatawag sa'yo, maglalaro kayo ng computers. Ang hirap. Pero kung grasya ng Diyos, the strength of God, no, sundalo ko ng Diyos. And it's a privilege because not everyone is enlisted in the army of the living God. Even if you do apply in the AFP, hindi kayo lahat tatanggapin. You will undergo testing and training, and some of them will give up. But God enlisted you and me, not because we are strong, but because our God is strong and has given us the Holy Spirit to do so. Nagkakaintindihan po, we're so privileged. Now, hindi lang yun.
Sabi niya, also, if anyone competes an athlete, he does not win the prize unless he competes according to the rules. Itong athlete, aside from being disciplined, alam nila yung rules. And they try to talagang understand the rules. And talagang ini-stress pa nila yan. Alam nyo noon, naglalaro din kami ng basketball kahit maliit ako. Now, naalala ko may mga rules. Yung dating traveling noon, hindi traveling ngayon. Ngayon, bakit? Kasi as they understood the rules, mayroon pang gather step na tinatawag. Pag gather ng bola, pwede ka pang umistep. Lalayo ka pa, tapos titira. Kung sa panahon namin yan, daya na yon. Pero if you look at it, because they understood the rules well, they took the rules to take advantage, to win. Not to cheat. Di ba? Kahit si James Harden, kung nanonood kayo ng NBA, yun yung malaking balbas. Di ba? Amazing yun. Nung una, para ang daya nun. Because he understood the rules, siya mismo nag-i-initiate ng foul, kaya lusot siya yung pinakamaraming free throw ginagawa. Kaya binago na naman nila yung rules. Di ba? Kasi nga, ang ibig ko sabihin, sa maraming mga competition, if you only knew the rules, ay, kaya mong i-stretch, kaya. Kaya, ang daming Christian, alam niyo, hindi makaminister. Puro bawal. Bawal yan, bawal yan, bawal yan. Teka muna, sino nagsabing bawal yan? Tingnan ninyo, kailangan ang Bible mo, kailangan wala sa telepono, kailangan yung book form. Ha? Bakit? Kasi ang Bible na nasa digital form, hindi yan totoong Bible. Anyari? Paano ko memorize ko yung Bible? Di wala akong hawak. Nagre-recite lang ako. Bawal yun? Kailangan daw yung original nasa book. Ang original hindi nasa book, nasa tablet. Alam mo bang si God ang unang gumamit ng tablet? He wrote the 10 Commandments sa tablet. Kaya noon pa lang, may Apple na, iPad. No, ang punto ko, huwag tayong masyadong legalistic sa mga bagay na hindi naman talaga sinasabi ng Diyos. Di ba? Meron pang, kunyari, Halloween. Anong gagawin namin sa Halloween? May nang tatanong bawal yan, bawal yan. Alam nyo ba yung Halloween? Kaya dati nang ginagawa nila yan para sa mga multo, sa mga demonyo. Pero yung Christian, ginawa nila yan para maabot din yung mga hindi Christian. Kaya nag-Halloween sila, ang tawag dyan, All Saints Day. Kaya lang over time, dahil hindi na rin alam ng mga Christians, ginamit ulit ng demonyo. Kaya yung mga santo, may saksak sa ulo ng ganyan. Diba? Puro duguan. Hindi ang totoo niyan. Those Christians were martyred because of the truth that they believed in. Nakalimutan na ng tao yan. Kaya ano na natin gagawin? Kung kayo magtatanong sa akin, dalawa lang ang lagi niyong tatandaan. Is it glorifying to God? Will somebody else among the brethren be stumbled? Kung meron, hindi ko na lang gagawin. Are you following? Pero ang punto, understand the rules. Kaya even Paul was using what? Their own poets. The 13th God. Sabi niya, you see, you have the unidentified God. And that is the God I want to preach to you. And sabi niya, even your own poet says, in Him we live and have our being. He knows the rules. Kasi Jesus, iba-ibang paraan niya ng pag-evangelize. Basta He knows the rules. Are you following? Walang, kaya minsan di na tayo maintindihan ng tao. Pati yung words, biruin nyo, ayaw natin gamitin yung potluck. Wala namang pot bless sa dictionary. Kaya magdala kayo ng pot bless. Ano yun? Meron pa nagsabi, huwag na tayo maglaro ng badminton. Masama yan, badminton. Dapat good minton. Kaya tuloy yung mga Christian parang out of this world na eh. Bakit? Because they don't know the rules. Understand the rules. The point is we want to engage. Are you following? We want to engage. Kaya naman, sabi niya, be an athlete. Daw, hindi pa lang yun. Ito pang hamon niya, the hardworking farmer. Yung hardworking farmer, talagang gagawin nila lahat. But this is the blessing. You can expect a reward. Because the hardworking farmer will be the first to receive his share of the crops. Nakakaintindihan? But in all of this, isang sigurado ko, they are all disciplined, hardworking, focused on the goal, focused on the mission, because they serve the living Christ. Nagkakaintindihan? Now, tingnan niyo po. Remember, sabi niya, Jesus Christ risen from the dead, descendants of David according to my gospel, for which I suffer hardship even to imprisonment as a criminal, but the word of God is not imprisoned. Ano sinasabi ni Paul? Alam niyo kung bakit ako ganito? Because of all religion, Christianity lang ang pwede mong panghawakan. Oo, lahat ng founders sa religion, patay.
Sabi nga ng isang pastor, if you are traveling, you are on a journey, and you have gone to the point of crossroad, mamibili ka which road to take. Ano yung tamang daan dyan? Sabi niya, and you see two people there, lying down. One is dead, one is alive. Kanino ka magtatanong? Siyempre sa buhay. And si Jesus is our risen Christ. And He alone rose again from the dead. Kaya yan lang ang pwede mong samahan. Yan lang ang pwede mong puntahan. Kaya nga, if you deny that fact, which you can even research historically, archaeologically, alam mo na tama itong pinahawakan mo. Kaya pag dininay mo pa, kasalanan mo na yan because there is no other who can really prove na talagang siya lang ang pwedeng magligtas sa atin but Jesus Christ. Nagkakaintindihan po? Kaya yung pinangahawakan nating pananampalataya, kaya mong seryosohin. Kaya ang mga Christians noon, handang mamatay because they knew that Jesus Christ is alive. Kasi Paul is a very good example. He used to bring Christians to prison. Pero nakita niya si Jesus, baligtad siya. Siya na ngayon ang willing to go to prison and to be executed. Naintindihan? Yun ang hindi na nakikita ng maraming tao. Kaya sabi niya, for this reason I endure all things for the sake of those who are chosen, so that they also may obtain the salvation which is in Christ Jesus, and with it eternal glory. Wala nang ibang kaligtasan kundi sa pamamagitan lamang ni Jesus Christ. Naunawaan? Now, ito pa. Kaya naman, kung titingnan nyo mabuti ito, kaya praise God, kasi bagamat mahina tayo, His grace, His power, kaya my grace is sufficient for you. Yun ang pangako ng Diyos. Your power is perfected in weakness. Most gladly, therefore, I will rather boast about my weaknesses so that the power of Christ may dwell in me. Kaya the grace of God is something that we cannot just ignore. You want to translate our fear to faith? Focus on the grace of God. Nagkakaintindihan? Lapit ka sa Kanya, Lord, di ko to kaya. Turuan mo ko anong sasabihin ko. Turuan mo anong gagawin ko. And you will see how God answers prayers. Now, ito po. Kaya naman, ulitin ko lang, grace doesn't remove hardship, it redeems it. When fear of failure rises, stand in the sufficiency of God's grace. Strength isn't striving, but in staying connected to the source. Yun ang ating kailangan. Kaya nga po, sabi ni Dallas Willard, grace is not opposed to effort, it is opposed to earning. Now, let's go to the third one, the God's guidance. Bakit importante ito? Look at 12 words. You, however, continue in the things you have learned and become convinced of, knowing from whom you have learned them, and that from the childhood you have known the sacred writings which are able to give you the wisdom that leads to salvation through faith which is in Christ Jesus. So, ibig sabihin, itong pagkakilala natin kay Jesus, hindi ito parang bilang sa bula lang. It was prophesied long, long ago. Kaya ito na yung scripture. You see, it is a fulfillment of a promise. Now, look at this. Sabi niya, all scripture, as in all, is inspired by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, so that the man of God may be adequate, equipped for every good works. Doon pa lang makikita mo anong tamang pamumuhay, anong tamang kilusin. Sabi niya, you study the Word of God. And alam niyo po, lalo na sa panahon natin ngayon, pansinin niyo ang tao sobrang makasarili. Di ba? I realized this. Kaya kailangan natin meron tayong anchor. That in the last days, difficult times will come. Sobrang hirap. Kung di matibay tayo mo, bibigay ka. Men will be lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents, ungrateful, unholy, unloving, irreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God, holding to a form of godliness, although they have denied its power. Avoid such men as this. Kita niyo yung greed sa mundo na to. Kahit na lang ho, for example, kung yung focus, kaya yung mga tao nagsusuot na ng maskara, nagkukunwari na lang na okay siya, malakas, pero in reality, punong-puno ng takot inside. Hindi na siya pwede maging totoo. Kaya hindi siya relax sa buhay. Napansin niyo ba yun? Kaya pansin niyo, pag nagpo-post, laging hanap lang yung parang, kailangan tanggapin niyo ako. Pero kawawa, kaya ang daming mahina ang emosyon. Mahina, laging nalulungkot. Kaya ang daming taong ganyan ngayon. Kaya magugulat ka, nangyari to? Bakit nangyari to? Nabalitaan ako kamakailan lang, naawa ako. Batang-bata, ang ese naman na bata, nagpakamatay lang, ganun lang. Sabi ko,
ko, ha? Ano nangyari? Walang masabihan. Walang mapanghawakan. Walang angkla ng salita ng Diyos. Tingnan niyo mga tao ngayon. Magwe-waits para lang ano. Tapos, wala. Kasi simula pa lang. Tingin ng tingin sa lamin. Malaki na. Wala pa. Kasi simula pa lang eh. Taon ang binibilang niyan. Ako ang tagal ko na nagwe-waits. Ito pa rin ang lumalaki. Bumababa na bumababa. Ano? Di ba? Ang punto ko, we exercise para hindi maging cute tingnan. We exercise to be healthy. Naintindihan? Kasi hindi ko sinasabing hindi natin kailangan mag-alaga ng katawan. Kasi totoo, kasi hindi yung pansarili. Alam nyo, kala ko, kaya ko na yun. Buti na lang may salita ng Diyos. Nung nagpipreach ako, lagi sinasabi ng asawa ko, sweetheart, huwag ka na mag-ano ng mukha kasi ang pangit eh. Hindi mahalaga kung pangit ako, ang mahalaga, magandang balita. Yun ang sinasabi ko sa preaching, ganyan. Pinalabas sa TV yung preaching ko. First time, nakita ko yung sarili ko. Ang pangit! Sabi ko, patayin nyo yan, patayin nyo! You know, pinapatay ko talaga yung TV. Sabi niya, nagtatawag pa yung asawa ko, tanoronin si Mrs. Si Bong, nasa TV. Ay, patayin mo, huwag kang magtatawag! Tapos, hindi ko maalam, nire-reply the following day yun. No? Pagbukas ko ng TV, yun na naman. Pero eksakto, sabi niya, kahit pangit ako, ang mahalaga yung magandang balita, ay, iyak ako ng iyak. Sabi ko, Lord, sige, mag-aayos na po ako. Hindi ako mag-aayos para lang maging guwa. Kundi ayokong hindi sila manood ng TV dahil ang pangit yung nagsasalita. Kaya mula noon, sabi ko, Lord, mag-aayos ako para sa inyo. Kaya naghilod na ako, nagpagupit. Kaya kahit kung paano pumusyaw-pusyaw na kasi talagang kinaskas ko ng sandpaper. Para lang, kasi siyempre gusto mo rin makinig yung tao. Diba? Kaya nag-ayos ako ng barong. Dati kasi para akong Electrolux, di ba? I'm gonna knock on your door, di ba? Haba-haba na kurbata. Parang wala. Talagang, pero ang bait ng Diyos, hindi pang sarili, kundi para sa Panginoon. Bakit? Tingnan nyo ha. Ito napagtanto nila when you read the Bible. Nag-aral sila, nagkaroon ng survey for 400 participants ha. Yung power ng threshold, yung 4. Pag nagbabasa daw ng Bible, 4 times per week. Kung less than 4 times per week, walang pinagkaiba sa hindi nagbabasa ng Bible. Grabe. Kaya sabi niya, at least 4 times and more para makita mo yung changes. Yung personal struggle, nag-decrease dramatically. Ito yung personal struggle. Feeling lonely, bumababa ng 30%. Anger issues, bumababa. Bitterness in relation, bumababa. Alcohol abuse, bumababa. Sex outside marriage, bumababa. Viewing pornography, bumababa. Kaya sabi nila, engaging, sabi niya, engaging scripture 4 or more times a week makes you less likely to engage in destructive behavior and more likely to live with joy and purpose. Di ba? Kaya pag alam mo na kagad pag hindi nagbabasa eh. Now, hindi lang yun. Tingnan niyo sabi niya, positive spiritual habits to multiply. Kaya pati yung mental and emotional health. Now, tingnan niyo po, ayon sa kapag-aaral din, kapag ikay nagbabasa lagi ng scripture 4 times at as in weekly, sabi niya, 228, more likely to share their faith with others. Kaya maraming Christian ngayon hindi na nagsishare ng pananampalataya sa iba. Hindi na sila nagbabasa. Kung minsan, mababa lang. Kung kailan lang gusto. 31% more likely to disciple or mentor someone spiritually. Kaya minsan hindi na rin sila nagme-mentor ng iba. Kaya hindi lang magagawa yung sinasabi ni Paul. Timothy to faithful men to others. Hindi lang gagawin. Hindi lang binabasa eh. 407 more likely to memorize scriptures regularly. Kaya hindi na rin nila alam kung ano yung scriptures, yung verses, hindi nila alam. Bakit? Hindi nila binabasa yung Bible. Hindi ko natatanungin kung ilang beses yung binabasa yung Bible in a week. Kasi para wala namang mapahiya sa inyo. Halata naman. Kayo na nakakaalam. But I challenge you. Ako ang target ko, 2.5 times mababasa ko yung buong Bible a year. 2.5 times a year in different versions. Para naintindihan ko kung ginagamit, niloloko nila ako, alam ko kagad. Bakit? Because I try to master the scripture as much as I can. Kaya friends, listen to this. Make scripture your first response, not your last resort. The more you know God's promises, the less power fear holds. Kaya sabi niya, therefore do not be ashamed of the gospel, of the testimony of our Lord. Diba? Kaya when fear creeps in, remember, keep moving forward in obedience. God guides us as we go, not before we move. And finally, God's glory. Now, itong napakaganda. When Paul was about to die, itong sinabi niya, I'm already being poured out as a drink offering.
and my departure has come. Ready na ako. Kasi sabi niya, I have fought the good fight, I have finished the course, I have kept the faith. I was faithful. I'm faithful to the very end. And look at what he said. In the future, there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord righteous judge will award to me on that day. Not only to me, but also to all who love His appearing. Na, ilan ng mga Christians ngayon excited to see Jesus? Iba, gusto ko na dumating si Lord. Bakit? Ang dami kong problema. Hindi yung gusto ko nang makita si Lord. Yung nagtatalo ba yung puso mo na parang gusto ko na kay Lord pero gusto ko pa rin mabuhay because I still need to help others to grow in their relationship with God. Yun yung sinasabi ni Paul for me to live is Christ and to die is gain. Nagtatalo. But obviously, pag wala kang ganong desire, you don't understand what it means to be a Christian. Akala mo lang, we're just becoming religious, but not in personal relationship with the Lord. Para yung mag-boyfriend. Gusto mong makita agad yung kasintahan mo. Excited ka. Hindi yung parang, okay lang kung nandyan, okay lang, wala. Hindi. Kasi kung talagang totoo yung relationship, hindi ka papayag na hindi ka ma-excite. Kami, asawa kong tagal-tagal ko na, hindi ko na makita maghapon, namimiss ko eh. Di ba? I want to see my wife, kailangan ko pa rin magtrabaho. Nakuha niya, asawa, tagal ko nang kasama yan. Kaya alam mo may relationship na maayos. Hindi yung pag nasa bahay, dito ka pa, ba't ka maalis? Diba? Ito pag tinatanong, aalis ka ba ngayon? Oo. Ano, ka uwi? Hindi ka pa nakakalis, pinauwi ka na. Di ba? Ganun yung relationship na maganda. Naunawaan po? Kaya ito, alam niyo bakit kayo excited? Namo kasi, sabi ng Lord, the suffering of this present time, wala yan. Wala yan in comparison to the glory that God will reveal. Yun ang isang excitement na meron tayo. Now, before I end, gusto ko marinig ninyo yung testimony ni Pastor Marty. Pero bago ko siya tawagin, kaya naman itong si Paul, lagi sinasabi kay Timothy, with all of this in mind, I want you to be ready in season or out of season to preach the gospel with great patience. Di ba? Bakit? Sabi niya, kasi remember, we have to do the work of the evangelist and fulfill your ministry dahil time will come, people will no longer listen to the sound doctrine. Hahanapin lang nila yung masasayang bagay, mga nakakatawang bagay, hindi na yung katotohanan. Naintindihan po? Kaya ito na po si Marty. Maikli lang to, huwag kayong mag-alala. Alam ko na tumitingin na kay sarili nyo, pero gwapo naman to eh, kaya okay lang. Okay, Marty. Thanks, Pastor Bong. So, kaninang 9 a.m. and 12 noon when I spoke, I shared my story of how God called me to go full-time. Nangyari to when I was in high school. So ito yung picture ko ng high school ako. Pakita mo lang, Pastor Bong, kung gaano ako kapogi noon. Ginagaya ko po si Patrick Garcia dati, pero kahit anong gawin ko, ding-dong abansado talaga yung itsura ko. But anyway, kidding aside, when I was in high school, that's when I received God's call in my life. Merong pastor na pumunta dun sa small church where I was part of, hindi pa CCF yun. And talaga na-inspire ako kasi yung message niya was about being used by God. So sabi ko talaga, I want God to use my life. And then yung challenge ng pastor na yon, sinabi niya, some of the people who are here listening, God is calling you to go full-time. And talaga na-feel ko yung presence ni God talking to me and telling me, Marty, I'm calling you. I want you to serve me. I have a specific calling in your life. So tumayo ako. Tatlo lang kaming tumayo nun. Because I wanted to say yes. Sabi ko, Lord, I want to say yes to your call in my life. Pero may fear ako kasi 14, 15 years old lang ako doon. Hindi ko alam kung talagang anong mangyayari in the future, kung may blessing ba ako from my parents, anong gagawin ko in the future. Hindi naman ako ganun ka-skilled. So I was really praying to God and I said, Lord, I want to serve you. Nandito to sa puso ko, pero hindi ko alam anong mangyayari. Now, He confirmed that calling a year after. When I was reading the Bible, I came across this verse in Acts 20:24. Ang nakasulat po sa verse na to, I do not consider my life of any account as dear to myself, so that I may finish my course and the ministry which I received from the Lord Jesus Christ, to testify solemnly of the gospel of the grace of God. Eventually, ito yung naging life verse ko. And it's as if God was telling me, Marty, I have a great plan for you. Say yes, follow me, commit your life to me, and I want to use you for my glory. And then after 25 years of saying yes, nag-say yes ako nung time na yon, sabi ko, Lord, gamitin niyo ako, hindi ko alam ano mangyayari. After 25 years, I became a full-time worker eventually. And then this year, God allowed me to see this. Nung Move Conference, itong picture na to, na thousands of young people dito sa conference na to, they committed their lives to Jesus to make disciples in the campus. Praise God talaga. Alam niyo, nung nakita ko to, nung nangyari to dun sa conference, sabi ko, Lord, totoo nga, you'll never regret
when you say yes to God. When you say yes to God's call in your life, you'll never regret it. You will never regret stepping into faith to God's call in your life. And I believe all of us, tinatawag din ni Lord, hindi nyo pagsisisihan yan pag nag-yes kayo sa calling ni Lord sa buhay nyo. Maraming salamat. Thank you, Pastor Bo. Praise God, praise God. Amen po. Tayo pong lahat ay yumuko at pumikit sandali. Mga kapatid, I know the Lord is speaking to all of us. Ang pag-asa ho talaga natin is somehow we would be able to influence the younger generation, the people younger than us, na makita